mga ka-legit Davercads, another updates po tayo ngayong araw ng Martes kung saan Andres Mulak minamadali na nga na mapasama or mapabilang bilang isa sa mga legit Davercads sa EAT. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at legit Davercads natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagsubaybay. And for today's video, ito na nga no, dahil talaga namang masasabi mo yung popularity rate nitong si Miss Atasha Mulak bilang isa sa mga legit Davercads po ng EAT ay talaga namang kumbaga sa level is talagang umaakyat na yung level, no? Talagang tanggap na tanggap at mahal na mahal siya ng lahat ng mga legit Davercads. Ganon din naman si Miss Miles Ocampo bilang isa sa mga add-on at 'di ba from branded Eat Bulaga to EAT ay kasama pa rin nila si Miles kahit na napakarami pong pinagdadaanan ngayon ni Miles Ocampo, but still ay pinapakita niya na hindi po naaapektuhan yung kanyang trabaho kahit po siya ay talagang inaasar ng mga legit Davercads dahil sa kanyang pinagdadaanan. Pero syempre inamin niya din naman na okay po yung estado ng kanyang relationship sa kanyang boyfriend na si Mr. Elijah Canlas. Ayun. So, this time, panoorin muna natin ang video ni Mr. Andres Mulak na talaga namang pinagkaguluhan. Panoorin natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ano ba ito? Okay. So, I have sorry, my father is out of the country right now, but he sent me here to deliver a speech for him and to accept this award on his behalf. So, I will now read the speech. So, ganito pala yung feeling, no? To be agamulan for one night. Okay. Good evening, everyone. Unfortunately, my wife and I are currently out of the country right now. But please allow me to express my utmost gratitude to everyone behind the Eddies for this recognition. Thank you to everyone who joined me on this journey, on this wonderful journey. I owe all of this to you all. To the writers, the editors, and all the great directors I've worked with. The producers, Viva Films, Regal Films, Octo Arts Films, Star Cinema, and many more. All the actors I've worked with and who have inspired me and continue to inspire me. All the great movie and TV writers, to the staff and crew, at lahat kayo sa industriyang ito. To my longtime manager, Tita Ethel, you will always remain in my heart. Mahal kita. And of course, to all the fans who continue to support me in this great journey. I thank you all from the bottom of my heart. I could have not done this without you all. Thank you for all the love through the years, and I'm deeply appreciative. Mahal ko kayong lahat. Kaguluhan, kinagiliwan, kinaaliwan at super bet na mga tao sa 6th and Eddies ay ang anak ni na Aga Mulak Charlene Gonzalez na si Andres Mulak. Kasi naman agaw atensyon talaga ang kakambal na ito ni Atasha Mulak na super tangkad nga at ang gwapo-gwapo. Nakakatuwa nga makita na kahit mga personal assistant ng mga ibang artista o kahit ng ibang artista mismo humihiling ng picture with Andres. Anyway, nasa Amerika nga sina Charlene at Aga kaya hindi nagawang tanggapin ni Aga Mulak ang award niya bilang isa sa mga movie icons. Pero bongga nga rin dahil si Andres ang pinadala nila para tumanggap ng award at mag-deliver ng speech.
Aliw ang hirit ng ni Andres na nagsabing, "Sorry, my father's out of the country right now, but he sent me here to deliver a speech for him and to accept this award on his behalf." Sabi ni Andres, "May dala nga akong kodigo sabi ni Andres, o personal na sulat mula sa kanyang ama na binasa nga niya. At nakakatuwa na si Andres na dahil sa tangkad niya, kailangan niya pang ayusin muna ang mikropono, i-adjust para pataas dahil nakukuba nga siya. Ganito pala yung feeling to be Agamulak," sabi ni Andres. Anyway, maririnig mo nga ang sigawan at palakpakan at tawanan sa mga chika ni Andres. Malakas ang karisma niya sa mga fan. Maririnig mo rin ang komento ng puro papuri sa itsura ni Andres. Ang pogi ng speaking voice, ang pogi ng muka. Grabe ang boses at ang face Gwapo mo Andres, sana mag-join ka na sa TBJ. Ayun. Male version ni Charlene, mukha siyang Disney princess. Ang perfect ng mukha, pang heartthrob. Bagong crush ng bayan si Andres. Well, kailangan nga ba mag-aartista si Andres? Sa ngayon kasi, ang modeling basketball commercial, ang carry-carry niyang gawin o bet niyang pagkaabalahan. Pero, eto nga according po sa ilan sa mga write-ups, ay nagte-training na rin si Mr. Andres Mulak para po sa kanyang hosting career. Kasi nga po, isa sa mga gusto po talaga ng EAT na makuha din si Andres Mulak bilang isa sa mga add-on. Kasi parang mas kinukuha nila yung mga new generation, diba? Kung titignan po ninyo, hindi na po sila nag-a-add ng medyo may mga edad na, na mga host. Mas gusto po nila yung mga new generational host katulad ni Atasha Mulak, ni Karen Aistrup, 'di ba? Puro bata po 'yun. Kaya naman ang sigaw po ng marami na sana nga ay madaliin na, ang yung hosting career ni Mr. Andres Mulak para mapabilang siya dito po sa nasabing number 1 noon time program na EAT. So dahil dyan, bago tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol po sa ating last update. Start off with Mr. Mendoza Joby. Sabi niya, kailangan ng sikat na guest ng fake TV para mag number 1 sa Nutam. Example, Vilma Santos at Julian San Jose. Pag walang sikat na artista sa guest, dead mga viewers sa fake Bulaga. Actually, nung nag-guest po si Miss Vilma Santos, hindi naman nag-rate po sila, yes, kasi nga 'di ba parang isa yun sa mga strategy nila para po makuha nila, makapture nila yung audience. Pero sa online views kasi bagsak Hindi natin alam kung ano po yung cause kung bakit medyo tumaas sila ng mga panahon na yon. Sabi po ni user, wala siyang name. Those new talents aiming for celebrity status, discover your weaknesses to become one top celebrity. You must speak well in Tagalog. Ayun. So siguro po ang sinasabi niya dito is itong si Atasha Mulak, kasi parang syempre, may mga celebrity po tayo na medyo may hina, 'di ba? Pero sabi nga kailangan aralin po nila yung language po ng Pinoy. Pero sa tingin naman natin isa yan sa mga achievement ngayon ni Atasha. Sabi ni Romeo Victoriano, sana sama-mana na magiging palabas ni Bossing Big. Sana lahat ng E80 girls kasama, pati si Maha kasama din. Ayun, ito naman po yung wish niya. And as I've said po dun sa ating other channel na hindi po pala totoo yung balita na tatanggalin na yung 24/7 na na kanila pong sitcom ni Maha Salvador. Continuous pa rin po nang mapapanood yun sa GMA7 kasi according po dun sa isang GMA artist, Sparkle artist, is nagkaroon na po sila ng taping, yung kanilang segment is hanggang 2024 January. Sabi ni Mr. Manuel Ponce, tama, dapat paglipat ng sitcom ni Bossing o kapag may bago na siyang sitcom sa TV5, kunin niya lahat ng E80 girls at isama niya pa ang Singing Queen girls para mas masaya at riot. Basta kaya naman nila mag-isip at gumawa ng pang-pamilyang sitcom o pangmasa. Ang alam ko po kasi parang may mga TBJ Defenders po silang kinuha bilang add-on po dun sa kanilang gagawin na school bukol, yun. So, bagong generation, yun po yung kanilang gagawin na sitcom dito. Parang bubuhayin nila yun. So, yun po yung dapat nating abangan. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!